Dito sa unang bersikulo nangungumusta po siya, "Minamahal na kamanggagawa sa Panginoon." Sabi niyang gano'n. Tapos dito sa verse 2, "Kasama si Apphia na ating kapatid, si Archippus na kapwa natin sundalo ni Kristo, at ang mga manampalatayang nagtitipon sa iyong tahanan sa pagsamba sa Diyos." So yan po yung sulat ni Pablo, mga kaibigan. Mula kay Pablo na kabilanggo dahil kay Kristo Jesus kasama si Timoteo na ating kapatid. Pilit mo naming minamahal na kamanggawa sa Panginoon. Kasama si... So, ang kasama ni Pilimon dito po ay si Apphia, kapatid po nila sa pananampalataya. Ay sinabi dito na sabi niya, aming minamahal na kamanggagawa sa Panginoon, kasama si, so may kasama si Pilimon, kasama ni Pilimon itong si Apphia, na kapatiran nila sa pananampalataya, at si Archippus. Sila ay mga sundalo, mga kaibigan, na kapwa natin sundalo ni Kristo. Sundalo, hindi sundalo na yung nagdadala ng sandata, para yung sandata na mga kaibigan, ibang sandata po yung dinadala nila. Ang sandatang dinadala nila ay ang salita ng Diyos. Yun nga, pinapahayag si Kristo, no? Kaya dalawa po ang pakikibaka. Kahit ngayon po, mga kaibigan, sa ngayon, mostly pakikibaka sa espiritu. Kaya kailangan natin matututo sa salita ng Diyos para meron po tayong sandata. Dahil ang salita ng Diyos ay ang ating sandata po sa pananampalataya. Dahil ang pakikibaka ay hindi pakikibaka na nakikipag-away sa katawan, kundi nakikipag-away sa espiritu. Sa masamang espiritu at mabuting espiritu, Tayo kung mabuting espiritu, kayo po, syempre ayaw nyo po yung masamang espiritu. Kaya doon po makikibaka tayo na hindi po tayo mahihila ng masamang espiritu, kundi tayo po ang hihila sa kanila para mapapasama po sa atin sa liwanag, 'di ba? Gano'n po 'yun, mga kaibigan. Kaya ganda din ng dito, dahil sa salitang sundalo, mga sundalo sila. At sabi sa pangatlong bersikulo, "Suma sa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo." Ito po yung pwede din po natin gamitin ito, mga kaibigan, 'pag bumabati po tayo sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, sa pamilya natin. Pwede din po nating gamitin sa pagbati at sa pagpaalam po. Kasi mostly yan ang ginagamit ni Pablo, so pwede nating gayahin. Sumasa iyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Tapos 'pag magpapaalam din, ganun din pwede. 'Di ba? Kasi ang ganda, dapat talaga the presence of God ating i parang wish or inaasam na mapasa kanila. Siyempre, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos. Hindi po tayo dapat maging selfish, mga kaibigan. Dapat aasahan natin or idalangin natin na ang
Panginoon ay gagabay po 'no, sa lahat ng tao, sa mga mahal natin, sa mga pamilya, kaibigan, sa lahat ng tao. I-ano na natin, isama na natin ang lahat ng tao, mga kaibigan, para meron pong kapayapaan na po 'no, ang mundong ito. So dito na po tayo sa 4, ang pag-ibig at pananampalataya ni Filemon. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing ipinapanalangin kita, o 'di ba? Papasalamat din. So ito po mga guide po natin mga kaibigan, lalo na kung tayo ay hindi po tayo marunong magdasal, 'di ba? Yung dasal natin ay simple lang. Dito marami tayong matutunan na mga words galing dito sa Bible para po magtuto tayo paano magdasal. Huwag po yung dasal na ibang dasal mga kaibigan, ha. Tinuturo din yun sa iba. So dito tayo sa pang-5. Dahil nabalitaan ko ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus at ang pagmamahal mo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Sa lahat ng pinabanal ng Diyos mga kaibigan. Tayo po mga kaibigan, 'pag tayo ay sumampalataya na kay Jesus Christ, tayo po ay pinabanal na po. Righteous or matuwid. Dahil po sumampalataya na tayo kay Jesus Christ. Parang unbelievable ano? Wala tayong ginawang mabuti pero pinabanal tayo dahil sumampalataya. Pero mas matuwa tayo mga kaibigan kahit na nakaka-amaze, unbelievable. Totoo nga ba yung gano'n? Totoo po yan mga kaibigan. Dahil sumampalataya tayo kay Jesus Christ, karapat-dapat po tayo makatanggap ng na declaration or yung ng Diyos na tayo ay anak niya dahil pinabanal tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Christ. Yun lang yun imagine. Ngunit 'pag tayo ay pinabanal na, ginawang holy, hindi po yun na wala tayong gagawing sorry, wala tayong gagawing mabuti. Ano ba yung bibig ko? Mabuti po yung gagawin natin dahil siyempre na kay Jesus Christ na po tayo, pinabanal na po tayo. Kaya yung faith natin, may bunga po yun mga kaibigan, kabutihan, mga good works. Hindi na po yung gaya ng dati na good works para ma-save tayo, ngayon hindi na po, sa pananampalataya lang talaga. Kaya sana lahat ay totoong sumampalataya kasi meron talagang sinabi din na hindi lahat na tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay punta sa langit, hindi. Meron pa ngang sinabi na, Lord 'di ba nung gumagamot kami sa pangalan mo, yung gano'n. Pero si Jesus Christ inignore niya yun, Hindi ko kayo kilala, kaya nga yun ang nakakatakot. Naalala ko sa Matthew 7 yun, mababasa natin. Na inignore po niya yung mga taong tumatawag sa kanya. Kasi alam ni Jesus Christ kung yung pagtawag nila kung mula ba sa puso or sa bibig lang. At yung mga mapagkunwari, tayo mga kaibigan sa sarili natin, alam natin yan ma-examine natin kung totoo bang tayong anak na ng Diyos, totoo bang pinabanal na tayo, dahil mayroon tayong mga good evidence na maipapatunay sa mga tao. So yan po mga kaibigan At siyempre mga kaibigan, 'pag may Jesus Christ na tayo, mayroon na tayong banal na espiritu, pinabanal na tayo,
Yung pag-ibig mga kaibigan ay mamumuno na yan sa ating puso, eh. Kahit na nga galit tayo sa isang tao pero dahil 'no, the conviction of the Holy Spirit sasabihin, "Oh, pinatawad ka na, pinabadal ka na, tapos hindi ka marunong magpatawad." Kasi 'pag sa unang araw or sa isang buwan, hindi yan automatically na talagang magiging parang holy ka, nandun pa rin sa puso mo yung galit. Dahan-dahan po yan malilinis, step by step po yan mga kaibigan, hindi po automatic. Kaya nandoon yung paglalaban, 'di ba, pakikibaka. Yung pakikibaka din, another words din sa sarili din po natin, nakikibaka po tayo. Dahil we have to fight the good fight. Yung faith natin at saka yung temptation, yun po dun yun po, yun din po yun ang ating dapat ano, pakikibaka as a ano yun, ano ba yung sabi dito, sundalo 'no, sundalo ni Kristo. Hindi lang yung sa kapwa-tao, hindi po, sa sarili din po natin. Kung meron po tayong masamang ugali at binago na tayo, makikibaka po tayo. Kasi may ano pa rin yan, yung pagsunod ba mga kaibigan. Alam natin na sa una pa lang nung sumampalataya tayo, meron tayong pagsisisi, repent, pagbabago, pagtanggap at pag-alay. Kahit na gano'n na ano na natin, yun pong pakikibaka natin sa ating sarili. Kaya nandun po yun, yung makakaranas ka ng spiritual awakening, yung espiritu mo ay buhay 'no, mabubuhay siya kasi nga born again ka na. Pero hindi talaga yan automatic mga kaibigan, na pinabanal ka na. Yung good works mga kaibigan, you have faith pero yung works, iyon ang ano mo, bale nakikibaka ka dun sa sarili mo ano, kung gagawa ka ng mabuti. Siyempre kung dati kang may maraming bisyo, hindi naman puwede yun na marami kang bisyo, automatic din yun na mawala. Meron pa rin yung ano, dahan-dahan hanggang sa, mula sa pagkabata, nung pinanganak ka, mula sa pagkabata hanggang sa nagiging dahan-dahan na naging matured. Tapos 'pag matured ka na, so doon malaman mo na ang lahat-lahat. Matured ka na, marami ka ng alam sa salita ng Diyos, tapos sa gawa din nag-matured ka na rin. Kaya yun, yung pakikibaka natin sa espiritu, dahan-dahan din po tayo na nag nag-matured at nagiging more strong sa faith. Ayun po yun mga kaibigan. Siyempre, dating ano, dating gawi ay mag-iba talaga mga kaibigan. Hindi na yun magagawa 'no? Mayroon na tayong yun bang awareness. So dito po sa 7 sa 6, idinalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng iyong pananampalataya. O 'di ba? Bunga kaya nga tama nga talaga mga kaibigan, 'pag meron tayong pananampalataya, yung ating kabutihang ginagawa ay bunga na po yun. Hindi talaga yung kung itinuro sa atin nung maliit tayo na gumawa ka ng mabuti, kasi yun ang itinuro po sa akin ng mama ko, kailangan gumawa ka ng mabuti para mapalangit ka, yung gagawa ka ng ganito, 'wag kang ano sa mga tao na hindi mabuti o magtsismis, ano-ano man diyan, para nga magiging ano, kasi sa Bisaya ulay kasi yun, ulay is holy gano'n, tapos maadto ka sa langit. Kaya yun ang nakatanim sa isipan ko, 'pag gumawa ng mabuti ay mapunta ako sa langit. Hindi pala yung gano'n dito sa bagong ano, nakasaad dito 'no, na hindi na gano'n yun. Pero hindi po nawawala yung Ten Commandments mga kaibigan. Yung sabi nila na nawawala, hindi po.
huwag po kayong maniwala. Hindi po nawala, kundi ang Ten Commandments ay yun po ang magiging gawa na dahil bunga ng ating pananampalataya. Kaya nga sinabi dito 'di ba, idinalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng iyong pananampalataya. So, dahil meron siyang pananampalataya, yung pagbigay natin, mapagbigay tayo ay bunga na po yun ng ating pananampalataya. Ay magpatuloy habang lumalago ang iyong pangunawa sa lahat ng nasaan ba yun? Hindi ko kasi makita. Sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. O, 'di ba? Nakakahiya naman kung na kay Kristo tayo tapos yung gawain natin ay salungat sa mga itinuturo ni Jesus Christ. 'Di ba mga kaibigan, nakakahiya, 'di ba? Kaya yun ang susundin natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, sundin natin siya para hindi tayo mahusgahan, lalo na yung mga taong hindi Kristiyano. Makikita nila, ay yan palang Kristiyano kasi ang image ng Christian, ano yung hindi magalitin, 'di ba? Nakasabi nga kay Pablo, parang ako mga kaibigan, parang ugali ko kasi may ugali kasi ako mga kaibigan, yung natural ko na 'pag nagsalita ako, 'pag 'pag nakarinig ay parang galit, pero para sa akin po natural, parang laki yung boses ko. Parang galit din yung ano, siyempre 'pag Bisaya minsan parang galit 'di ba yung accent natin. Yung hindi nasanay makaisip na, hala nagalit siya. Na kahit nga yung anak ko, yung asawa ko, nagagalit daw ako. Sabi ko, "Hindi, tumaas lang yung boss ko pero hindi ako nagalit." Minsan may galit din, parang pareho lang din, nagalit o hindi nagalit. Pero sabi ko, parang gano'n na yung boses ko, eh. Kaya sabi niya ano, minsan ginagamit na 'pag, Christian daw dapat hindi gano'n ang ugali, yung madaling magalit. Kung hindi nga, kasi natural nga yung boses ko, lumaki yung boses ko. Minsan hindi ko naman ma-fake kasi na yung malumanay 'no, sana nga, sana yung 'pag, magsalita ako ba yung kagaya ng iba na malumanay, sana gano'n din ako. Pero parang hindi ko maano ba, yun ang practicing ko kaya minsan nga hinihinaan ko yung boses ko. Sabi, "Oh, gano'n daw, gano'n." Parang hindi naman yun yung sa natural ko rin kung hihinaan ko yung boses ko. Kaya bahala na, tapos sabi minsan iyan pa naman ang gagamitin din ng ano 'no, ng kaaway ng Diyos na ano na yung ugali ng Kristiyano dapat mahinahon, gano'n. Sinong maniniwala, sabi ko, "Ay alam mo po," sabi ko sabi ko sa asawa ko, "Isa din 'yan, ganyan din si Satanas," sabi ko, "Si Satanas ganyan 'yan, gagamitin din niyang mga gano'n ah, na yung Kristiyano ay dapat 'di magalit." Sabi ko, "Hindi naman sinabing hindi magalit, eh." Mayroong ding Kristiyano na nagagalit dahil may reason, alangan naman na walang reason hindi ka magagalit. Kaya yun nag-ano, yun po ang minsan naman mag-usap kami ng asawa ko, ayaw niyang tumanggap tapos magja-judge siya ng gano'n, 'di ba? Kaya sabi ko, si Satanas gano'n din si Satanas, eh. I-ano niya 'yan, pagpapa-discourage 'yan si Satanas. Hindi na siya ano, sabi niya, siguro nga, eh, gano'n. Kasi kung ang tao ano, kung ang naranasan ko rin po 'yan, eh, na dahil yung mama ko ay very religious po siya at ako nga po ang isang swail sa mga anak niya, black sheep nga po ang tawag sa akin. At minsan din nagamit ko rin 'yan, sabi ko, "Papunta-punta ka ng simbahan," gano'n. So, grabe po talaga ako magalit. Pero 'yun po ay hindi po 'yun word from the Holy Spirit po, ano ko talaga sa sarili ko dahil sobra nga po akong
lumalaban sa mama ko. Hindi po yun, ginamit po talaga ako ng ano, kaaway, palagay natin bad spirit 'no, ni Satanas para gano'n ang sasabihin ko sa mama ko. Kasi may mga gano'n, eh, ayaw ngang tumanggap tapos magsabi-sabi pa ng nagagalit gano'n. Sana tanggapin nila and then magsabi na, "Hindi gano'n ang Kristiyano, dapat mahinahon." Dapat kung matanggap doon maniniwala ako, pero kung hindi mo tanggapin ang sinasabi ko tapos sabihan ako na nagagalit, eh, may reason naman kung nagagalit ano or tumaas yung boses. Meron naman kasi minsan tumataas yung boses ko hindi naman ako nagagalit. 'Pag guilty yung sa tao lang talaga yun kung ano 'no, I talk about my family. So yun po, sabi ko, hmm, instrument ganon din si Satanas nag-aano ng reason para aanuhin yung about sa faith, gano'n. So hindi na lang siya umimik kasi alam niya sa sarili niya mismo, eh, kung bakit nire-reason. Ayaw naman niyang tanggapin yung faith ko kay Lord Jesus tapos sasabi ng gano'n, 'di ba? So, parang psychology ba mga kaibigan. Kaya naano ko doon, parang nabara ko siya na, si Satanas gano'n din. Ano yung 'yan ang mga reason ni Satanas. Sabi niya, siguro nga, oh, 'di ba? Kaya 'yan mga kaibigan dapat hindi po tayo matakot. Alam natin 'pag tunay tayong manampalataya sa Panginoon. Nagalit man tayo dahil may reason, tumaas man yung boses pero sabi na, malinis ang konsensya ko, hindi ako nagalit. Yung mga gano'n, basta I know, alam ko, kung mayroon man akong nagalit, may reason kung bakit nagalit, 'di ba? Minsan kasi 'pag kausap mo hyper, yung ano ba magsalita din, siyempre magalit ka rin. Tao lang tayo, so kailangan din magalit tayo. Pero huwag naman yung sobra na yung galit natin ay talagang hindi mo na pinapatawad dahil naggalit ka talaga. Yung mga gano'n ay parang baga hindi maiwasan natin kahit sa mga kaibigan natin, 'di ba, kung tunay nating kaibigan minsan nag-a-argue pero hindi nag-aano yung hindi nag-aaway ng habang ano, iba po yun 'pag nag-aaway habang how many years, ay iba na po ang nag-aano doon, agiya. Kasi meron din minsan mag-aanuhan tayo, parang itong si Paul 'di ba ngayon, pumagitna po siya sabi nga niya, basahin po natin, pagpatuloy po natin ang pagbasa. Sabi niya, "Idinadalangin ko na sana ang pagiging mapagbigay mo na bunga ng iyong pananampalataya ay magpatuloy habang lumalago ang iyong pangunawa sa lahat sa lahat sa lahat ng sa lahat ng mabubuting bagay na ibinigay sa atin dahil tayo'y na kay Kristo." Sa 7 po, "Minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga manampalataya na nagpasigla sa kanila." So ito naman mga kaibigan 'di ba, nagpapasalamat. "Minamahal kong kapatid, labis na nagbigay kagalakan at kaaliwan sa akin ang iyong pagmamahal sa mga manampalataya." So natutuwa dito si Pablo dahil sa pagmamahal na ibinigay sa mga manampalataya 'no? Dito sa 8, ngunit, ngayon bilang apostol ni Kristo maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin. Sa 9, pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap na lamang sa'yo kaya bilang isang
nakatatanda at bilanggo dahil kay Kristo. Imagine mga kaibigan, na bilanggo po si Pablo dahil po kay Kristo, dahil kay Jesus Christ, 'no? Ibinilanggo siya. Dahil sa pahayag niya tungkol po kay Jesus Christ, isa na po yung pagsabi na si Jesus Christ ay nabuhay muli. Yan po yung, maraming against po yung unang kapanahunan, against sila. Yun po yung mga antichrist. Ayaw nilang ikalat yun, ayaw nilang malaman na nabuhay muli si Jesus Christ, mga kaibigan. So dito sa 10, nakiusap ako sa iyo para kay Onesimus na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya rito sa bilangguan. O, di ba? Naging between po siya, mga kaibigan, tungkol po sa yung tawad na sana magbatian na. Di ba sinabi, saan ba yun? Sa Matthew chapter 5, blessed those who are a peacemaker because they are children of God or child of God. So kayo po, mga kaibigan, baka meron kayong gift para tagapamagitan or peacemaker, no? Iba-iba naman ang gift na ibinigay sa atin. Pagpatuloy po ang pagbasa para malaman natin kung ano yung nakasaad po dito. Sabi sa 11, dati wala siyang pakinabang sa'yo, ngunit ngayoy kapaki-pakinabang na siya sa ating dalawa. O may between sa ating dalawa. Labing-dalawa, ang sabi, pinababalik ko na sa iyo ang minamahal kong si Onesimus. Labing-tatlo, gusto ko sanang dito na muna siya upang sa pamagitan niya makakatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita. Ngunit ayaw ko itong gawin nang wala kang pahintulot upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. So, siguro itong si Onesimus, no? Si Onesimus ay mayroon silang hidwaan kasi siguro meron silang hidwaan, si Philemon at saka si Onesimus, kasi sinabi dito sa talata na to ngunit ayaw ko itong gawin na wala kang pahintulot. So, dahil pinapabalik na ni Pablo si Onesimus kay Philemon, pero nagpaalam, sinabihan muna niya si Philemon na gano'n nga, tanggapin niya muli si Onesimus, 'no? Pabalikin niya doon kay Philemon, na kahit ayaw niya sana kasi nga makakatulong sa kanya. Okay, sabi dito, upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. So kung umaayon si Philemon na, "O sige, pabalikin mo siya." So willing willing po siya, 'no? Kaysa kung si Pablo lang ang magdesisyon na pabalikin niya yung mapipilitan ba si Philemon na wala siyang magagawa. Kaya
si Pablo ay nagpapakumbaba po siya doon kahit na meron po siyang kapangyarihan na kahit hindi na siya mag-abiso-abiso kay Pilimon na, "O papauwiin." Yun bang hindi na siya mag-ano na, "Pauwiin ko si Onesimus." Yung kusa na niyang pauwiin, walang alam si Pilimon. Pero ayaw niya yung gano'ng na mabigla si Pilimon kaya bilang pagpakumbabang loob, nagpaalam siya. Sinabihan niya na pauwiin na niya si Onesimus. Para nga 'pag malaman ni Filemon na pauwiin, malaman niya din ni Pablo kung ano ang sagot ni Filemon. Kaya nga sabi dito, upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan, oh, 'di ba? Sana tayo din mga kaibigan gano'n din po ang sundin natin, na yun nandun yung respeto po natin sa kapwa ano, minsan umiiral yung ano natin, yung pagka yung bang halimbawa lalo na kung ahead ka or ikaw ay meron, minsan umiiral yung pride. Kaya parang pinapairal mo yung, ako ang kaya ko 'to." So, parang walang ano, walang okey yung sa kabila, basta lalo na mas hindi naman sila makatanggi. Kaya nga iba yung ano, yung walang respeto sa isa't isa, 'di ba? Yun bang yung may kapangyarihan na tao ay parang namimihasa na lang. May sinabi si Pablo, teka saan ba yun? Hmm, ito sa verse 8 sabi niya, "Ngayon bilang apostol ni Kristo, maaari kitang utusan kung ano ang dapat mong gawin." O 'di ba? Dapat pairalin niya doon ng kapangyarihan niya kasi sabi nga niya, "Maaari kitang utusan." Hmm, kasi siya ang ahead 'di ba si Pablo. So, inaano niya na, "Meron akong kapangyarihan, puwede kitang utusan." Pero ang sabi niya, "Pero dahil mahal kita, minarapat kong makiusap na lamang sa'yo." So, nagpakumbaba po siya, 'di ba? Dapat ganito po ang application natin mga kaibigan, magrespeto sa kapwa. Kahit na ikaw pa ay mataas na tao o ano man, respeto po mga kaibigan. Kahit na yung mga maliliit pa yung ma kung ikaw ahead or maliit pa yung mga ibang tao, irespeto po natin. Dapat ganito kagaya sa ginawa ni Pablo. Ito po yung dapat sundin natin. Sabi niya dito, "Minarapat kong makiusap na lamang sa'yo." Kaya bilang isang nakakatatanda at bilanggo dahil kay Kristo, nakikiusap ako sa'yo para kay Onesimus, oh, 'di ba? Na sana patawarin mo na siya. Siya'y naging anak ko sa pananampalataya. Dati wala siyang pakinabang sa'yo, ngunit ngayoy kapaki-pakinabang na siya sa ating dalawa. Pinababalik ko na sa'yo ang minamahal kong si Onesimus. Ito po yung pakiusap niya na yun nga, pinabalik na niya si Onesimus. Gusto ko sanang dito na muna siya upang sa pamagitan niya makakatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita. Sa 14, ngunit ayaw ko itong gawin nang wala kang pahintulot upang maging kusang loob ang iyong pagtulong at hindi sa pilitan. Yan po mga kaibigan. So sa 15, marahil nahiwalay siya sa iyo ng saglit upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. Okay. Sa una-unawaan ko dito wala silang
parang hindi hidwaan ito, 'no, mga kaibigan, kundi yung sa pagkahiwalay lang nila. Mm, ating unawain po ito. Gusto ko sanang, 'di ba, si Onesimus at saka si Filemon ay magkahiwalay. Kaya ito yung inaano niya, patawarin mo. Dahil nga napalayo si Onesimus kay Filemon dahil kay Pablo na nasa bilangguan. Dahil sabi niya doon, "Gusto ko sana dito na muna siya upang sa pamagitan niya makakatulong ka sa akin habang nakabilanggo ako dahil sa aking pagpapahayag ng magandang balita." Anong tulong kaya ito, financial? Dahil nandoon si Onesimus sa kanya? Or tulong na para mag mag-share sa good news? So, dito sa marahil nahiwalay siya sa'yo ng saglit upang sa kanya'y magbabalikan na kayo magkahiwalay pang muli. So, tungkol sa paghihiwalay, nahiwalay sila dahil nga si Onesimus ay nandoon kay Pablo. Kaya babalik na si Onesimus, pinabalik na ni Pablo, at 'pag bumalik muli ay hindi na sila magkahiwalay dahil ayon dito, upang sa kanyang pagbabalik ay hindi na kayo magkahiwalay pang muli. Wala na, hindi ko pala nasama yung ano, iba, mga kaibigan. Okay, basahin ko na lang po dito. 16. Kahit na alipin mo siya, siya na rin, isa na rin siyang minamahal na kapatid. So, dati palang alipin ito ni Filemon, si Onesimus, and then nahiwalay sila, kaya doon sa paghiwalay nila humingi ng paumanhin si Pablo na baka 'pag balikin niya si Onesimus ay yun nga, pabalikin niya na hindi alam ni Filemon, tapos hindi alam din ni Pablo kung ano yung maging resulta, kaya inano muna niya, pinaalam muna niya, pinakiusap muna niya. Ito pala yun. Eh, sa naunawaan ko po, mga kaibigan, mga kapatid, kung meron po kayong naunawaan doon po sa binabasa ko, please comment lang po para po maunawaan po natin. So, yun po yung pangunawa ko po dito na tungkol po sa yung pagiging humble po ni Pablo, mga kaibigan. Yun po yung sa talata na 'to, yun po ang natutunan ko, na kahit na siya ay meron siyang kapangyarihan dahil nga siya ay apostol ni Kristo, pero hindi niya ginamit yung power na yun, kundi nagpakumbaba siya, nakiusap po siya, 'no, kay Filemon. At yun po ang apply natin sa ating sarili, mga kaibigan, na huwag po tayong maging mayabang, 'no, or mapagmataas. So, yan lang po ang aking maibahagi, mga kaibigan. Ngayon, natapos na po ako dito. Kasi wala na yung sulat, nabasa ko na 'to lahat kanina. Hindi ko pala lahat nasali sa video ang ibang talata.
At hanggang dito na lang po. Ako po ay dahil short lang po talaga itong ano ni Pablo, eh. Ito lang mga kaibigan, eh, ito, isang chapter, verse 1 hanggang 25. Kaya short lang po din ang aking pagbabahagi. At ako po'y magpapaalam na sana sumasa inyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos at nasa ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Huwag po kayong magsawang manood po ng aking videos at comment lang po kayo kung meron po kayong gustong i-correct. Tatanggapin ko po, and then kung may alam po kayo, ibahagi niyo po sa akin para madagdagan po yung kaalaman ko.